Alam mo kung ano ang masakit? Hindi yung iniwan ka niya. Hindi yung hindi ka niya pinili. Ang mas masakit, yung katotohanan kahit wala na siya, umaasa ka pa rin na babalik siya. At mas lalong masakit yung part na hindi mo inaamin, na kahit alam mong tapos na, may parte sa'yo na naghihintay pa rin ng mensahe. Kahit isang kumusta lang, pero ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Habang ikaw ay naghihintay, unti-unti kang nawawala. Habang umaasa ka, lalo kang nagiging madaling makuha. At habang pinipilit mong kumapit, lalo kang hindi pinipili. Kung ngayon mo lang nadiskubre ang channel na to, welcome dito. Hindi ka makakarinig ng mga salitang gusto mo lang marinig, kundi ng mga katotohanang kailangan mong harapin. Hindi ito lugar para sa mababaw na motivation. Ito ay para sa mga taong handang makita ang sarili nila. Kahit masakit, kung ikaw yung tipo ng taong pagod na sa paulit-ulit na cycle, yung laging nagbibigay pero nauubos, yung umaasang babalik kahit paulit-ulit nang nasasaktan, at gusto mo nang magising sa realidad, nasa tamang lugar ka, dahil dito hindi natin tatakpan ang katotohanan. Hindi natin i-justify ang sakit, at lalong hindi natin gagawing drama ang mga bagay na kailangan mong maintindihan. Pag-uusapan natin ang mga bagay na kadalasan iniiwasan, mga katotohanang tahimik pero malakas ang tama. At kung handa ka nang harapin kung ano talaga ang pumipigil sa'yo, hindi yung sinasabi ng iba, kundi yung totoo. Simulan na natin. Brutal Truth Number 1, The Hidden Truth About Attachment. May isang ideya sa pilosopiya na matagal nang umiikot. Isang ideyang kinatatakutan ng maraming tao. Sabi nila, ang tunay na kapangyarihan sa isang relasyon ay nasa taong kayang umalis ng walang galit. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niyang hindi niya kailangan magmakaawa para manatili. Ang isang taong kusang umaalis. Pero ito ang mas malalim na katotohanan. Hindi lahat ng umaalis ay malakas at hindi lahat ng naiiwan ay mahina. Minsan yung umaalis, tumatakbo lang sa responsibilidad at minsan yung naiiwan, hindi pa handang harapin ang sarili niyang halaga. Isipin mo to, dalawang tao ang nagmamahalan, isa pilit kumakapit, isa unti-unting lumalayo. Sa una parang malinaw kung sino ang may power, yung hindi na nagre-reply, yung kayang mag-disappear, yung parang walang pakialam. Pero habang tumatagal, may kakaibang nangyayari. Yung taong naiwan, nagsisimulang magtanong, bakit ako ganito kumapit? Bakit parang ako na lang ang lumalaban? At bakit kahit alam kong mali, hindi ako makabitaw? At dito pumapasok ang isang konsepto na bihirang pag-usapan. Attachment is not love. Minsan akala mo mahal mo siya. Pero ang totoo, nasanay ka lang na nandyan siya. Nasanay ka sa presensya niya, sa atensyon niya, sa pakiramdam na may someone ka. At nung nawala yun, hindi lang siya ang nawala. Pati yung version ng sarili mo na sanay sa kanya, nawala rin kaya ka nasasaktan. Hindi lang dahil sa kanya, kundi dahil hindi mo nakilala kung sino ka kapag wala siya. At ito ang masakit, habang kumakapit ka sa kanya, mas lalo kang nalalayo sa sarili mo. Habang pinipilit mong ibalik kung ano yung dati, mas lalo mong pinapatagal yung sakit dahil ang totoo, hindi mo na hinahabol yung tao. Hinahabol mo yung pakiramdam na mahal ka, yung pakiramdam na may value ka, yung pakiramdam na hindi ka nag-iisa. Pero kung ang value mo, nakadepende sa ibang tao, hindi yon pagmamahal, kondisyon yon. At ang taong may kondisyon ang pagmamahal, laging takot maiwan. Kaya hindi ka makabitaw, hindi dahil mahal mo siya ng sobra, kundi dahil takot ka na baka wala ng ibang darating. Takot ka na baka siya na yung last chance. Takot ka na baka kapag pinakawalan mo siya, wala nang susunod. Pero eto ang tanong na dapat mong harapin. Paano kung hindi siya yung nawawala sa'yo, kundi ikaw ang nawawala sa sarili mo? Dahil sa totoo lang, ang pinakadelikadong attachment ay hindi yung nakakabit ka sa ibang tao, kundi yung nakakabit ka sa ideya na hindi ka magiging okay nang wala sila. At doon nagsisimula ang tunay na pagkagising. Yung moment na marirealize mo, hindi mo siya kailangan para maging buo, pero dahil hindi mo patanggap yun, patuloy kang kumakapit kahit unti-unti ka nang nawawasak. Brutal Truth Number 2, the loss of self. Unti-unti niyang naiintindihan na ang sakit ay hindi galing sa pagkawala ng ibang tao, kundi sa pagkawala ng sarili. Hindi mo agad iyan mapapansin.
Sa simula ang tingin mo nasaktan ka lang dahil iniwan ka, pero habang tumatagal, mapapansin mo may ibang klaseng lungkot. Yung tipong kahit wala na siyang ginagawa sa'yo, masakit pa rin kahit wala na siyang sinasabi. Parang may kulang pa rin. At doon mo marirealize, hindi lang siya ang nawala, ikaw rin. Sabi nga ni Friedrich Nietzsche, "He who has a why to live can bear almost any how." Pero paano kung yung why mo ay nakatali sa isang taong wala na? Paano kung yung dahilan ng paggising mo sa umaga ay dahil sa kanya? Paano kung yung sense of direction mo ay umiikot lang sa presensya niya? Kapag nawala siya, hindi lang sakit ang mararamdaman mo. Maliligaw ka dahil ang totoo, maraming tao ang hindi nawawala sa relasyon. Nawawala sila sa sarili nila habang nasa relasyon, unti-unti. Tahimik. Hindi mo namamalayan. Nagsisimula yan sa maliliit na bagay. Yung mga desisyon mo, nakabase na sa kanya. Yung oras mo, umiikot na sa kanya. Yung mga gusto mo, napapalitan ng gusto niya. Hanggang sa dumating sa punto na hindi mo na alam kung ano ba talaga ang gusto mo. Kung wala siya sa equation. At dito nagiging delikado. Kasi kapag umalis siya, hindi lang puso mo ang wasak, pati identity mo. Habang mas pinapahalagahan mo siya, mas nakakalimutan mong pahalagahan ang sarili mo. Habang mas binibigyan mo siya ng oras, effort at atensyon, mas nauubos yung para sa'yo. At hindi mo yan napapansin. Dahil akala mo ganun talaga magmahal. Pero eto ang katotohanan na bihirang sabihin sa'yo. Ang pagmamahal na nakakalimot sa sarili. Hindi pagmamahal pagkawala yan. Kaya nung iniwan ka niya, hindi ka lang nawalan ng partner. Nawalan ka ng direksyon. Nawalan ka ng sense of self. Kaya kahit anong gawin mo, magpakabusi, maglibang, makipag-usap sa iba, may kulang pa rin. At dito pumapasok ang pinaka-brutal na realization. Hindi ka niya iniwan dahil hindi ka sapat. Iniwan ka niya dahil nakita niyang ikaw mismo, hindi mo pinipili ang sarili mo. Masakit yan. Pero isipin mo, kung ikaw mismo hindi mo kayang ipaglaban ang value mo, paano niya yon makikita? Kung ikaw mismo, tinatanggap mong second option ka, bakit kanya gagawing priority? Hindi ito tungkol sa pagiging mabait o mapagmahal, kasi maraming mabait pero nauubos. Maraming mapagmahal pero nawawala ang sarili. Ang problema, hindi ka natutong mag-set ng boundaries. Hindi ka natutong magsabi ng tama na. Hindi ka natutong piliin ang sarili mo kahit mahal mo siya. Kaya ang ending, mas pinili mo siya kaysa sa sarili mo. At nung dumating yung araw na kailangan kanyang piliin, wala siyang nakita. Pero ito ang hindi mo dapat kalimutan. Ang pagkawala ng sarili ay hindi katapusan. Isa itong wake-up call. Dahil minsan kailangan mong mawala para makita mo kung sino ka talaga. Kailangan mong masaktan para maintindihan mo kung saan ka nagkulang. Hindi bilang partner kundi bilang sarili mo. At sa moment na tanggapin mo yon, doon magsisimula ang totoong pagbabago. Hindi para maibalik siya, kundi para maibalik mo ang sarili mo. Brutal truth number 3. The turning point story. May isang kwento. Isang lalaki ang iniwan ng babaeng mahal niya. Sa loob ng ilang buwan, ginawa niya lahat. Nag-message, naghabol, nagmakaawa. Hindi lang isang beses, paulit-ulit. May mga gabing hindi siya makatulog. Hawak ang phone niya, nag-iisip kung anong sasabihin para lang mapansin ulit. Baka mali lang yung sinabi ko. Baka kung mas maayos yung approach ko. Baka kung ipakita ko kung gaano ko siya kamahal. Pero kahit anong gawin niya, walang nangyari. Walang reply. Walang effort. Walang pagbabago. Dumating siya sa punto na kahit sarili niya hindi na niya makilala. Yung dating may kumpiyansa, naging insecure. Yung dating kalmado, naging desperado. Yung dating may direksyon, naging umiikot na lang sa isang tao. At isang gabi, habang nakatingin siya sa screen ng phone niya, waiting ulit sa wala. May napagtanto siya, hindi dahil may nagsabi sa kanya, hindi dahil may nag-advise, kundi dahil napagod na siya sa sarili niyang ginagawa. Napagod siya sa kakahabol. Napagod siya sa kakaisip. Napagod siya sa pagiging taong laging naghihintay. At doon niya tinanong ang sarili niya, hanggang kailan ako ganito? Hindi niya sinagot agad, pero kinabukasan may ginawa siyang kakaiba. Hindi siya nag-message, hindi siya nag-check ng profile, hindi siya naghintay. Sa una, parang mali, parang may kulang, parang may mali siyang ginagawa. Kasi sanay siya na palaging may ginagawa para sa kanya, sanay siya na may inaabot.
Pero habang lumilipas ang araw, may napansin siya. Yung bigat, unti-unting gumagaan. Yung ingay sa isip niya, unti-unting humihina. At yung attention na dati nakatutok sa kanya, bumabalik sa sarili niya. Hindi dramatic yung pagbabago. Walang biglang glow up, walang biglang I'm healed. Tahimik lang, pero totoo, nagsimula siya sa simpleng bagay. Natuto siyang mag-isa ulit. Kumain ng hindi naghihintay ng reply. Lumabas ng hindi iniisip kung may makakakita. Matulog ng hindi umaasa sa notification. Unti-unti. Naalala niya kung sino siya bago siya nawala sa relasyon. Yung mga bagay na gusto niya, yung mga pangarap niya, yung mga bahagi ng sarili niya na matagal niyang iniwan. At habang binubuo niya ulit ang sarili niya, may nangyaring hindi niya inaasahan. Hindi siya naging bitter. Hindi siya naging galit, mas naging malinaw lang siya. Na-realize niya, hindi niya kailangan habulin ang isang taong hindi siya kayang piliin. Hindi niya kailangan ipilit ang sarili niya sa isang lugar kung saan hindi siya welcome at higit sa lahat, hindi niya kailangan ipagsiksikan ang halaga niya sa taong hindi ito nakikita. At doon nagsimula ang tunay na pagbabago, hindi sa buhay niya, kundi sa pagtingin niya sa sarili niya dahil sa unang pagkakataon, hindi na siya naghahanap ng pagmamahal sa labas, binubuo na niya ito sa loob. At sa katahimikang iyon, doon siya naging mas malakas, hindi dahil may pinatunayan siya, kundi dahil wala na siyang kailangang patunayan. At minsan, ganun talaga ang turning point. Hindi ito dramatic, hindi ito maingay. Minsan, nagsisimula ito sa simpleng desisyon na tigilan mo na ang paghabol at simulang hanapin ang sarili mo. Brutal truth number 4, the power shift. Habang lumalipas ang panahon, yung taong umalis, siya naman ang nagsimulang magtanong, bakit parang okay na siya? Bakit parang hindi na siya affected? Bakit parang hindi na siya yung dating ako lang ang mundo niya? At dito pumapasok ang isang prinsipyo na bihirang maintindihan ng karamihan. Ang taong hindi mo na kayang kontrolin ay ang taong kinakatakutan mo. Noong hawak ka pa niya, noong alam niyang kahit anong gawin niya, nandyan ka pa rin. Wala siyang dahilan para bumalik. Kasi sigurado siyang kahit mawala siya, ikaw hindi mawawala. Pero nung nagbago ka, noong hindi ka na nagre-react sa bawat galaw niya, noong hindi ka na madaling maabot, noong hindi ka na predictable, doon nagsimula ang pagdududa niya. Kasi ang totoo, hindi niya namimiss agad yung presence mo. Namimiss niya yung control niya sa'yo. Namimiss niya yung idea na kaya kanyang balikan kahit kailan. Namimiss niya yung version mo na laging available. Laging handa, laging naghihintay. At noong nawala yon, doon siya nagising. Bigla niyang mapapansin, hindi ka na nag-view ng stories niya, hindi ka na nagla-like ng post niya, hindi ka na nagre-react sa buhay niya. And sa unang pagkakataon, hindi ka na niya kayang basahin. At alam mo kung bakit yun mahalaga? Kasi ang mystery ay mas malakas kaysa sa presence. Noong lagi kang nandiyan, walang excitement, walang curiosity. Pero noong nawala ka, doon siya nagsimulang magtanong, may iba na ba siya? Masaya na ba siya? Nakalimutan na ba niya ako? At ironic, no? Habang ikaw ay unti-unting nag-heal, siya naman ang nagsisimulang mag-overthink. Pero ito ang mas malalim na layer nito. Hindi dahil nagbago ka para sa kanya. Nagbago ka dahil napagod ka na. At yun ang pinakadelikado sa lahat. Kasi ang taong nagbago dahil sa realization, hindi na basta-basta babalik sa dati. Hindi na siya madaling matrigger. Hindi na siya madaling makontrol. Hindi na siya madaling masaktan sa parehong paraan. At doon nangyayari ang tunay na power shift. Hindi dahil gusto mong lamangan siya, kundi dahil wala ka ng pakialam kung sino ang may kontrol. At sa mundo ng emosyon, ang taong hindi na naghahanap ng kontrol, siya ang may tunay na kontrol. Pero ito ang hindi mo dapat kalimutan, hindi lahat ng pagdududa niya ay pagmamahal. Minsan, ego lang yon, nasasaktan siya. Hindi dahil mahal ka niya ulit, kundi dahil hindi niya matanggap na hindi ka na niya kayang hawakan. Kaya kung dumating man yung moment na magparamdam siya ulit, mag-chat, magparamdam, magparami ng coincidences sa buhay mo. Tanungin mo ang sarili mo, bumabalik ba siya dahil pinipili ka niya? O bumabalik siya dahil hindi niya matanggap na wala ka na? Dahil magkaiba yun. At kung hindi mo yan makikita, baka bumalik ka lang sa cycle na pinaghirapan mong takasan
Brutal truth number 5. The brutal twist. Pero ito ang twist na hindi sinasabi ng karamihan. Hindi ito tungkol sa pagpapabalik sa kanya. Kung ginagawa mo to para lang bumalik siya, hindi ka pa rin malaya. Kasi isipin mo, kung ang dahilan mo sa pag-detach ay para mapansin ka niya, para ma-miss ka niya, para maramdaman niyang nawawala ka, hindi ka pa rin nakaalis. Nagpalit ka lang ng paraan, pero pareho pa rin ang goal. At ang masakit na katotohanan, habang umaasa ka pa rin sa reaksyon niya, siya pa rin ang may control sa emosyon mo. Kaya kahit tahimik ka, kahit hindi ka na nagme-message, kahit mukhang okay ka na sa labas, kung sa loob mo umaasa ka pa rin na babalik siya, nakakabit ka pa rin, at ito ang part na ayaw marinig ng karamihan. Hindi mo siya kailangan kalimutan agad, pero kailangan mong tigilan ng pag-asa na siya ang magliligtas sa iyo sa sakit na nararamdaman mo. Kasi ang totoo, hindi siya ang sagot sa emptiness mo, hindi siya ang solusyon sa lungkot mo, at lalong hindi siya ang magbabalik ng halaga mo. Ikaw ang gagawa nun. Ang tunay na detachment ay hindi mo pinipilit ang sarili mong hindi siya isipin. Hindi mo rin pinipilit na maging cold at lalong hindi mo kinokontra ang nararamdaman mo. Ang tunay na detachment ay yung kahit naiisip mo siya, hindi ka na kumakapit. Yung kahit may memories pa, hindi mo na gustong balikan. Yung kahit may sakit pa, hindi mo na ginagamit yon para habulin siya. Ito yung punto na hindi dramatic. Walang biglang move on. Walang biglang wala na akong pakialam. Kundi isang tahimik na realization. Pagod na akong umasa sa taong hindi sigurado sa akin. At doon nagsisimula ang transformation. Hindi ka na naghahanap ng closure sa kanya. Hindi ka na naghihintay ng explanation. Hindi ka na umaasa na isang araw babalik siya at aaminin lahat ng pagkukulang niya. Kasi naiintindihan mo na kahit anong sabihin niya, hindi na mababago yung katotohanan na pinili ka niyang bitawan. At doon ka nagiging malaya. Hindi dahil wala ka nang nararamdaman, kundi dahil hindi ka na controlled ng nararamdaman mo. Yung tipong kahit bumalik siya, hindi ka na sigurado kung gusto mo pa. At hindi dahil may galit ka, hindi dahil gusto mong gumanti, kundi dahil nagbago ka na. Yung version mo na madaling umasa, wala na. Yung version mo na kayang maghintay kahit nasasaktan, wala na rin. At pinalitan yun ng isang taong marunong ng pumili, hindi ng ibang tao, kundi ng sarili niya. At ito ang pinaka-brutal sa lahat. Minsan, kailangan mo munang mawalan ng taong akala mo the one, para maging ikaw yung taong hindi na basta-basta nawawala sa sarili niya. Kaya kung nandito ka ngayon, nasa gitna ng sakit, nasa gitna ng pagbitaw, nasa gitna ng pagdududa kung tama ba ang ginagawa mo, tanungin mo ang sarili mo, ginagawa mo ba ito para sa kanya o para sa sarili mo? Dahil kung para sa kanya pa rin, hindi pa tapos ang laban mo. Pero kung para na to sa'yo, kahit masakit, kahit tahimik, kahit walang kasiguraduhan, nasa tamang direksyon ka. Dahil ang tunay na detachment, hindi nagsisimula sa pagkawala niya. Nagsisimula to sa moment na pinili mong hindi na mawala sa sarili mo, kahit mawala pa siya. Brutal truth number 6. Philosophical realization. Sabi ni Plato, the greatest wealth is to live content with little. Sa kontekstong ito, hindi ibig sabihin nito na kontento ka na sa bare minimum. Hindi ibig sabihin na tatanggapin mo na lang kung paano ka tratuhin. Ang ibig sabihin nito, hindi mo kailangan ng ibang tao para makaramdam ng pagiging buo. Kasi ang totoo, maraming tao ang akala nila love ang hinahanap nila. Pero ang hinahanap talaga nila ay pakiramdam na sapat sila. Kaya kapag may dumating na nagbibigay ng attention, ng validation, ng pakiramdam na espesyal ka, kumakapit ka. Hindi dahil siya ang tama, kundi dahil siya ang nag-feel ng kakulangan na matagal mo nang dala. Pero ang problema, kapag ang pagiging buo mo ay nakaasa sa ibang tao, lagi kang magiging dependent, lagi kang matatakot, lagi kang kakapit, kahit alam mong hindi na tama. At dito pumapasok ang realization na hindi komportable. Hindi mo kailangan ng pagmamahal para maging buo. Kailangan mo ng self-respect. Kasi ang pagmamahal na walang self-respect, nagiging attachment. At ang attachment na walang awareness, nagiging pagdurusa. Kapag dumating ka sa puntong yon, magbabago ang lahat. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ang pananaw mo. Hindi mo na hahabulin ang validation. Hindi mo na kailangang patunayan ang halaga mo.
hindi mo na kailangang ipilit ang sarili mo sa taong hindi ka kayang piliin. At mas lalong hindi ka na matatakot sa pagkawala. Kasi naiintindihan mo na ang pagkawala ng isang tao, hindi pagkawala ng halaga mo. At dito pumapasok ang isang ideya mula kay Nietzsche. Ang taong kayang mag-isa ay hindi mahina, siya ang pinakamapanganib. Hindi dahil gusto niyang saktan ang iba, kundi dahil hindi siya madaling masaktan. Kapag kaya mong mag-isa, hindi ka na madaling manipulahin, hindi ka na madaling kontrolin, hindi ka na madaling lukuhin ng pansamantalang emosyon, at doon ka nagiging tunay na malaya. Hindi sa sitwasyon, kundi sa sarili mong isip. At ironically, doon ka nagiging pinakakaakit-akit. Hindi dahil nagpapapansin ka, hindi dahil sinusubukan mong patunayan ang sarili mo, kundi dahil hindi mo na kailangan. At alam mo kung bakit yon malakas. Kasi ang mundo, laging hinahabol ang mga bagay na mahirap makuha. At kapag hindi ka na naghahabol, ikaw na ang hinahabol. Pero tandaan mo, hindi ito laro. Hindi ito strategy para gustuhin ka ulit. Dahil ito ay side effect ng isang mas malalim na bagay. Ang pagiging buo kahit walang ibang tao. At kapag naabot mo yon, hindi ka na naghahanap ng taong pupuno sa'yo. Naghahanap ka na lang ng taong pipili sa'yo. Kahit buo ka na, at doon nagiging totoo ang pagmamahal. Hindi na siya galing sa kakulangan, kundi galing sa pagpili. Dalawang taong buo na piniling manatili, hindi dahil kailangan nila ang isa't isa, kundi dahil gusto nila. At yon, ang uri ng relasyon na hindi mo kailangang ipaglaban araw-araw, hindi mo kailangang ipilit, hindi mo kailangang katakutan mawala. Kasi kahit mawala man, hindi mawawala ang sarili mo. At sa puntong yon, naiintindihan mo na ang tunay na kayamanan ay hindi yung may nagmamahal sa'yo, kundi yung kahit walang nagmamahal sa'yo sa paraan na gusto mo, buo ka pa rin. Brutal truth number 7, inner challenge. Pero ito ang tanong, hindi ito tanong na madaling sagutin. At lalong hindi ito tanong na pwedeng iwasan. Dahil sa puntong ito ng buhay mo, hindi na tungkol sa kanya ang usapan, kundi tungkol sa'yo. Kaya mo bang pakawalan kahit walang kasiguraduhan na babalik siya? Yung tipong wala kang safety net. Walang baka isang araw bumalik siya. Walang silent hope na magbabago pa ang lahat. Kaya mo bang bitawan kahit walang kapalit? Kaya mo bang piliin ang sarili mo? Kahit walang nanonood, kahit walang magbibigay ng credit sa'yo, kahit walang makakapansin ng pagbabago mo, kahit walang mag-a-admire sa desisyon mo. Kasi ang totoo, maraming strength na pinapakita ng tao online o sa iba. Pero ang tunay na lakas, yung ginagawa mo kahit walang nakatingin. Kaya mo bang maging buo kahit mag-isa ka? Hindi yung okay lang mag-isa na sinasabi lang, kundi yung tahimik na katotohanan na hindi mo kailangan ng ibang tao para maramdaman mong may halaga ka. Kasi ang pinakadelikadong bahagi ng pag-ibig ay hindi yung pagmamahal mismo, kundi yung dependency na hindi mo napapansin na nabuo na pala. Yung dependency na kapag nandyan siya, okay ako. Kapag wala siya, hindi ako buo. Kapag iniwan niya ako, parang wala na akong silbi. At doon nagiging malinaw ang tunay na laban. Hindi ito laban para ibalik siya. Hindi rin ito laban para kalimutan siya. Ito ay laban para hindi mo mawala ang sarili mo habang unti-unti kang bumibitaw. Kasi ang totoo, hindi lahat ng umaalis ay babalik at hindi lahat ng bumabalik ay para sa'yo. Minsan bumabalik sila dahil nalulungkot sila. Minsan bumabalik sila dahil nag-iisa sila. Minsan bumabalik sila dahil namimiss nila ang dating comfort. Pero hindi ibig sabihin nun, pinili ka nila ng buo. Kaya ang tanong hindi lang babalik ba siya. Ang mas mahalagang tanong ay, kapag bumalik siya, ikaw pa rin ba yung tao na hinayaan mong masira para sa kanya? Dahil kung hindi ka na pareho, hindi rin dapat pareho ang desisyon mo. At dito pumapasok ang pinakamahirap na bahagi ng lahat, ang pagpili sa sarili mo. Kahit hindi pa buo ang loob mo, hindi mo kailangan maging 100% okay para piliin ang sarili mo. Kahit 1% lang ng lakas mo ang natitira, kung iyon ang gagamitin mo para tumigil sa paghabol. Iyon ang simula, kasi ang tunay na pagbabago, hindi nangyayari sa biglaang realization. Nangyayari ito sa maliit na desisyon na paulit-ulit mong ginagawa kahit masakit. Hindi ko na siya iti-text ngayon. Hindi ko na siya hihintayin. Hindi ko na siya gagawing sentro ng mundo ko. At sa bawat hindi na yan, unti-unti mong binubuo ang sarili mo ulit. At balang araw, hindi mo na rin kailangang sagutin ang tanong na kaya ko ba?
Kasi mapapansin mo na lang, kaya mo na pala. Minsan ang katahimikan mo, hindi na para sa kanya. Hindi na para magpahiwatig. Hindi na para magpamis. Hindi na para may maramdaman siyang guilt o pagdududa, kundi para sa sarili mong kapayapaan. Doon mo unti-unting naiintindihan na ang mga bagay na akala mong love noon, minsan ay takot lang palang mag-isa. Takot mawala ng attachment. Takot mawala ang comfort. Takot harapin ang sarili mong buhay nang wala siya. Pero sa araw na tanggap mo na talaga na kaya mong mabuhay nang wala siya, hindi dahil nagbago siya, kundi dahil nagbago ka, doon ka nagiging malaya. Hindi ka na nag-a-adjust sa presensya ng wala. Hindi ka na umaasa sa taong hindi sigurado. Hindi ka na nakatali sa nakaraan na hindi na bumabalik. At ang pinakamalalim na pagbabago, hindi mo agad napapansin. Wala itong fireworks, walang dramatic moment, walang sudden closure. Minsan, mapapansin mo na lang, hindi mo na siya iniisip buong araw. Minsan, makikita mo yung pangalan niya at wala ka nang biglang lungkot. Minsan, maririnig mo yung dating trigger song at hindi ka naguguho, hindi dahil wala ka nang nararamdaman, kundi dahil hindi ka na niya kayang kontrolin, hindi para mahalin ulit siya, kundi para mahalin ang sarili mo sa paraang hindi mo nagawa noon. Yung hindi dependent, yung hindi desperate, yung hindi nauubos. At kung sakaling bumalik siya, hindi na ikaw yung taong iniwan niya. Hindi na yung taong naghihintay sa kahit anong maliit na atensyon. Hindi na yung taong tinatanggap ang half-love. Hindi na yung taong natatakot mawalan. Kasi nagbago ka na sa loob kahit hindi pa nakikita sa labas. At kung hindi man siya bumalik, hindi ka na rin yung taong naghihintay. Hindi ka na naka-freeze sa nakaraan. Hindi ka na nakastuck sa what if. Hindi ka na nakatali sa taong umalis. Kasi sa dulo, ang tunay na panalo, hindi yung bumalik siya, kundi yung hindi mo na kailangan pang may bumalik para mabuo ka. At kung umabot ka hanggang dito, hindi ito aksidente. Ibig sabihin, may parte sa'yo na pagod na sa paulit-ulit na cycle at handa nang magbago. Kung nahanap mo ang sarili mo sa mensaheng ito, huwag mo lang ito pakinggan, simulan mo ring baguhin. Kung gusto mo pa ng mas malalim na usapan tungkol sa stoicism, detachment, at kung paano mo mabubuo ulit ang sarili mo sa gitna ng sakit, pindutin mo ang like para maabot pa ng algorithm ang mga taong kailangan din makarinig nito. Mag-subscribe ka sa channel para sa mas maraming real talk na hindi sugar-coated. Mga mensaheng magigising ka, hindi lang magpapagaan ng pakiramdam. At i-comment mo sa ibaba, hindi ko na kailangan may bumalik para mabuo ako. Dahil baka sa isang simpleng comment na yan, simula na rin ng pagbalik mo sa sarili mo.